I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk in or close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, let me walk in or close to thee. Just a closer. Time for me will be no more. Guide me to that peaceful shore. Let me walk in or close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, this my plea. Daily let it enter me. Just a closer walk with thee. Jesus walked the lonely road to Calvary. Blood-stained each step that he made for me. My sin drove the nails in his hands and feet. And when he bowed his precious head, I know that he knew me. I know he knows, he cares for me. He reached down his hand and he set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that he loves everybody and me. There his mangled body Joseph gently laid. The silent dark tomb at close of day. The guard sealed the tomb, set a watch ere long. Mary, though broken-hearted, now would have to leave him alone. I know he knows, he cares for me. He knows, he cares for me. He reached out his hand and he set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that he loves everybody and me. Of Jesus' love that sought me when I was lost in sin, of wondrous grace that brought me back to his fold again, of heights and depths of mercy, far deeper than the sea, and higher than the heavens, my theme shall
Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. He trod in old Judea, life's pathway long ago. The people thronged about him, his saving grace to know. He healed the broken-hearted and caused the blind to see. And still his great heart yearneth in love for even me. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. 'Twas wondrous love which led him for us to suffer loss, to bear without the murmur the anguish of the cross, with saints redeemed in glory. Let us our voices raise till heaven and earth re-echo with our Redeemer's praise. Sweet as the years of the years go by, sweet as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Magandang gabi mga kapatid. So, almost po ng gabi ngayon. Ito yung tinatawag nilang nakagawian po ng mga karamihan Pilipino po, yung Holy Week. Pero kung tutungusin na titignan natin yung petsa, eksaktong petsa po yan. In other words, ito yung last week ng Panginoon. Kaya po naging March or April every year dahil magkaiba yung kalendaryo na ginagamit ng mga Hudyo. Katulad po ng mga Chinese, gumagamit sila lunar calendar. Tayo po ay solar calendar. In other words, yung pong pagtingin nila sa panahon ay yung pag-ikot ng buwan sa mundo, kaya lunar. So 28 days a month. Sa atin solar calendar, ang computation yung pag-ikot ng mundo sa palibot ng araw. So 365 1/4 days. Sa mga Hudyo, pagka leap year, meron silang extra buwan. Tayo naman, extra araw. Ngayon po, pagkakaiba ng mga panahon. Kaya March, April, yun po talaga yung petsa ng yung week na ito, ang last week ng Panginoon. Pero hindi naman po pinagutos sa atin na i-commemorate natin yun. Sabi, wala po tayong mababasa. Ang talagang pinapaalala lang sa atin ay yung Lord's Supper, yung kamatayan po ng ating Panginoon. So magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Sa ating po mga kakabsat, ng kapatid ng mga Ilocano, na ibang Arabi, kada kayo amin kakabsat. Sa ating po mga kaigsuonan, dyan sa may Mindanao, Visayas, kahit sa Luzon. Dito po sa amin, sa
Angeles City, Mabalacat area, napakarami po mga Bisaya. Yung iba dito na pinanganak, dito na laki. Ano po? Maayong gabi sa inyong tanan, magsuon. Para mabagal po ang ating internet. Mag-slow motion ako eh. Sa ating po mga katugangan dyan sa may Bicol region, Diyos marami na banggi sa Intugabos. Sa ating mga kapatid, kaibigan sa may Pangasinan, Pasantos siya Labi, at si kayo namin. At dito po sa mga taga Carabao Island, bayad ng gabi sa tanan. At siyempre, di may iwan po yung taga rito sa amin, lugar na mga Kapampangan, mga Mekeni, may pabengke ako nga. So, ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay yung share lang po natin ng mga conversion sa Aklat ng Manggawa. Natapos na po natin hanggang sa conversion ng mga yung eunuch. Yung eunuch ba? Si Lydia. Last week. Ngayon naman po, tuloy natin yung pakalang bahagi ng kabanatang 11 na Aklat ng Manggawa. Meron po tayong mga comments dyan sa may YouTube account natin. Dyan sa may Angeles City Southside Church of Christ. Yung po yung aming YouTube account. Meron mga foreigners na nagko-comment kung wala raw pong English translation ng ating mga videos. Pwede rin po kasi yan, kaya lang it takes time na gagawa ka ng dalawang dito live ito eh. Pagkatapos po tayo mag-live sa Facebook na ngayon po ay meron ng ruling na after 1 month, dinidelete na po yung video, unlike before. Kaya po minabuti namin na yun po i-upload sa may YouTube account po namin sa Angeles City Southside Church of Christ. Andun lahat po yan. Hindi ko lang, may kita 1,000 video po yan mula pa noong 2020. At dumarami pa dahil maliban po sa ating Facebook Live, nandun din po sa aming YouTube account yung pong mga sermon, Bible study every Sunday. So, dumadami talaga po yan. So, ayun po sa gabing ito, titignan natin yung conversion of the jailer. Ang isang controversial na pinag-uusapan dito po sa account na ito ay yung verse 30 na tanungin po ng jailer, what must I do to be saved? At ang kasagutan, believe on the Lord Jesus. So ang sinasabi ng iba, tinuturo po nila na ang kaligtasan daw po ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. You're saved by faith alone. Yun po yung ating pag-aaralan na po. Hindi ako naniniwala doon dahil pag pinag-aralan po natin ang lahat ng mga count of conversions sa Aklat ng Manggawa, wala man tayong mababasang gano'n. Kaya dito po sa kabanatang ito, makikita natin na hindi po gano'n. Hindi po gano'n ang paraan po ng kaligtasan. Kaya nga po tayo nag-aaral na po, open study po ito. Tayo mayroon magtanong, para magtanong lang. Hindi po ito venue sa debate. Wala tayong panahon sa maikling panahon na ganito. So, pagtatanong lang po, pag-aaral, kung nasagot po, pag-aaralin niyo yung sagot. Kasi yung iba, nagtatanong, sumagot, pagtatanong naman, paano yung sagot? Dapat kasi, pag sinagot, pag-aaralan mo na yung sagot. Upang yun po ang value ng pag-aaral. So, yun lang po ang ating parang layunin sa mga ganitong klaseng Facebook Live. Ano po? So, punta lang po tayo sa ating paksa sa gabing ito. Ito nga po sa conversion of the jailer, pati na nagiging kumisan controversial dahil nga po sa paniniwala na siya naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Pero, siyempre, titignan natin kabuuan ng kasaysayan na ito ng conversion ng jailer. Ano yung context? Sina Pablo at Silas, sila po ay naalala po natin sa ating pag-aaral. Tinawag po sila ng Espiritu Santo na huwag silang mangaral sa Asia
Asia Minor, itong probinsya ng Roman Empire, pero pumunta sila sa Macedonia, na doon po ay isa sa mga lungsod ay ang lugar po ng Philippi o Filipo sa ating wika. So sila yung nangaral doon. Doon sa nakaraang pag-aaral po natin, ang una natagpuan po nila ay si Lydia at siya naging Kristiyano. So sila nagpatuloy sa lugar po ng Pilipos, pero nagkataon ay meron po isang babae doon na sinasapian ng mga demonyo. Ano po? Dito pa nga po dito makikita na sa aklat ng Magawa sa 16 na kabanata, sa 16 din na talata at mga sumusunod. Papasahin ko lang po dito sa ating Tagalog, pero meron din po ako nakahandang sa King James. Samantalang papunta kami sa dakong pananalanginan, so yung pong lugar na sila'y nangangaral ay isang lugar na kung sila nananalangin. Sinulubog kami ng isang liping batang babae na may espiritu ng panguhula at nagpapadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamagitan ng panguhula. So dito po sa English, hindi po panguhula ang nakalagay. Now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. So ito po naging parang bagang pakinabang ng amo nitong alipin ito. Maaaring binili itong alipin na ito. Dito po sa Tagalog, alipin ng panguhula kanya. Espiritu ng panguhula. May kaso ang prophesying hindi naman necessarily kasalanan. Kaya po ito sa English, spirit of divination kanya. So, demon possessed ang ibig sabihin. Siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin na sumisigaw, ang mga taong ito ay mga lipin ng kataas-taasang Diyos na nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. At ginawa niya ito sa loob ng maraming araw. Ngunit na mabagabag na si Pablo ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, iniutos ko sa iyo sa pangalan sa Kristo na lumabas ka sa Kanya at ito'y lumabas ng oras ding yun. Ito po isang argument na sa panahon po natin wala nang demon possession. Kasi noong panahon na mayroong demon possession, meron din pong paraan o kapangyarihan ng pagpapalabas ng mga demonyo. Ayun pong namatay na yung mga apostles at wala na pong mga spiritual gifts. Wala na rin po yung paraan na yun ng pagpapalabas ng mga demonyo. Ang layunin po ng mga pinayagan ng Diyos na magkaroon ng demon possession sa mga tao ay para maipakita niya ang kapangyarihan ng Diyos laban sa mga demonyo. Sapagkat napapalabas ang mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So, ito po makikita natin dito. Sa panahon natin ngayon, minsan may mga kapatid pa na sinapihan siya ng demonyo kanya. Hindi po sinasapihan ng demonyo yun. Baka ito po ay kaso ng mental illness. Hindi talaga siya possessed by a demon. Kasi wala na pong ganun sa panahon natin ngayon. Wala na pong mga miracles, spiritual gifts, wala lang supernatural powers na nakikita natin. Maliban lang po sa salita ng Diyos. So, ganyan po makikita na. So, in other words, pinalayas ni Pablo sa kapangyarihan ng Diyos yung espiritu o yung demonyo na nananahan doon sa babatang babae. At dahil doon, nagalit ang mga amo nito. Kasi yung parang yung kanilang kakinabang nagaling doon sa batang babae na wala. Ginagamit nila yung babae para kumita sila kasi nagpapahig ito ng fortune telling. Yun ang sabihin, fortune telling. Katulad ng mga manghuhula allegedly sa mga panahon natin ngayon na pag nagpahula ka, pakisasabihin niya ang mangyayari sa iyo sa panginaharap. Fortunately, sa mga hula ngayon, minsan nagkakataon na gano'n na nangyayari. So, pero nung panahon na yon, hindi po gano'n. Yun ay supernatural ano po. So, sunod na sunod, tapos napalaya sa mga demonya. Dito po sa verse 9, but when her master saw that their
hope of profit was gone. Nawala na yung pakinabang nila. They seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace of the authorities. Sinumbong sila sa mga may kapangyarihan. Sa verse 21, verse 20, they brought them to the magistrates and said, "This man, being Jews, exceedingly trouble our city." Pero hindi nila alam na sina Pablo, bagamat sila yung mga Hudyo, yung mga Roman citizens. So sabi ito, yung mga Hudyo kanya, exceedingly trouble our city, and they teach customs which are not lawful for us, being Romans, to receive or observe. Then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. And when they had laid many stripes on them, nagkaroon sila ng mga sugat sa katawan, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. So nakatali yung kanilang mga paa. Meron tanikala. So sila po ay nilagay doon sa loob ng bilangguan, inner prison. So in other words, kung titignan natin bilangguan, may dalawang bahagi yun, yung outer prison at saka yung nasa loob o inner prison na mas madilim. Yung sa outer prison, di nga madilim yun. Pero yung sa inner prison, yun ay madilim. So doon sila nilagay. Kung nakikita natin ito, parang naalala si Joseph sa Old Testament na siya po ay was falsely accused. Nung asawa ni Potiphar, dahil gusto siya ng asawa ng Potiphar, pero ayaw ni Jose. Tapos nakuha niya yung damit ni Jose. Sinabi niya, ako ay inahalay ng taong ito kasi nabilang ko. At si Jose ay tapat din, at itong mga tao, sila Paul at Silas, ay tapat din sila. So yung mga magistrates, makikita natin, ito po yung term, galing po sa salitang Grego na strategos. Ito po yung ginagamit sa dalawang namamahala sa isang Roman colony. Tinatawag sila sa title na duumvirs or praetors. So, yun ang tawag sa kanila. So, sila yung namamahala sa isang colony ng mga Romano. So, dito po yung sinasabing spirit of divination o yung sabi sa Tagalog, espiritu ng panguhula. Ito yung literally phaeton spirit. Phaeton. Parang yung malalaking ahas na sawa. Spirit kanya. Sino si Phaeton? Ito si Phaeton po ay isang para bagang sa Greek mythology, sa paniniwala ng mga sa Diyos-Diyosan ng mga Grego, ito po ay pangalang isang ulo po, serpent, na binabantayan po niya yung mga pahayag ni Apollos sa bayan ng Delphi. So, mayroong templo po doon. Pagkatapos, the term Phaeton spirit came to be used to denote the source of inspiration for those who claim to tell the future. In other words, yung mga tao na di umano o may kapangyarihan na sabihin kung ano mangyari sa panginaharap, tinawag din silang Phaeton spirit. Ito ang kahulugan ng sinasabing meron siyang spirit of divination o espiritu ng panguhula. Phaeton spirit, kanya. So itong espiritu na nananahan dun sa babae ay isang demonyo. Walang problema, walang duda doon. Hindi sinasabi ng pagkasulat po sa Aklat ng Manggawa na ito po isang evil spirit, na yung evil spirit talaga ang may kapangyarihan na sa pamamagitan ng babae na ipapakilala yung mangyayari sa panginaharap. Ang punto rito, pinaniniwalaan ng mga tao na talagang may kapangyarihan yung babae na sabihin niya yung mangyayari pa sa panginaharap. O isang fortune teller, at binabayaran ng kanyang mga Panginoon pagka ginagagawa niya yun. So, para siyang isang manghuhula. Sa panahon natin ngayon, pag kayo nagpahula, baka ba't hindi sinasabi, bayaran mo siya, actually, binibigyan mo siya ng pera. Kaya nga po, yung ganitong paraan niya, soothsaying or fortune telling, ay binigyan ng maraming pera ang kanyang mga Panginoon. So, yun ang nangyayari sa batang babaeng ito.
Ang problema ng babaeng ito, sinusundan niya si Apostle Paul. At ang itinuturo niya at sinasabi niya ay sinasabi ni Apostle Paul. Tingnan niyo dito sa verse 17. Siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin na sumisigaw, ang mga taong ito ay mga lipin ng kataas-taasang Diyos na nagpapayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. Ang sinasabi niya, these men are the servants of the Most High God, which shows to us the way of salvation. So, siyempre, siya demon-possessed. So, maaaring yung mga demonyo na nandun sa kanyang katawan na nagsasabi dito. Ito salitang term na Most High God, ito rin po ay ginamit ng isang tao sa lugar po ng Gadarenes na rin siya rin po ay demon-possessed. Ginamit din yung salitang Most High God. Ito sa Mark chapter 5 verse 6. When he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him, and he cried out with a loud voice and said, What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God that you do not torment me. So itong motibo ng demonyo sa babae, yun malinaw. Pero ang problema rito, yung sinasabi niya ng babae, these men are the servants of the Most High God, which shows to us the way of salvation. Para sinasabi na yung tinuturo na Pablo, yung Ebanghelyo, at yung ginagawa ng babae, nagpapayag ng mga yung mangyayari sa panginaharap, ay walang paglalaban. Kasi hindi na sinasabi ni Pablo. Tinuturo nilang mang Diyos at ang kanyang Ebanghelyo. So parang lumalabas dito ang picture na parang walang pagkakaiba. Pero ito po ay nakakasira doon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ng Ebanghelyo ay walang pagkakaiba sa paniniwala ng mga taong di naniniwala sa Diyos. Parang ganito, nangangaral tayo sa isang halimbawa, kaibang pananampalataya sa atin. Tapos parang sinasabi niya sa atin, para wala tayong pagkakaiba sa kanya. Isa meron kami na inaralan, ganito, nalaman lang nagsisinungaling. Sinabi niya, naniniwala kay bautismo ay para sa ipapatawad ng mga kasalanan. Which later on, we learn, hindi pala siya nagsinungaling. So parang nawawala yung mensahe namin. Kasi para wala pala yung mensahe. So kung para wala yung mensahe, paano pa siya alis sa panampalataya niya? Parang ganito nangyari dito. Kaya nga si Pablo ay ayaw niya yun. Nabagabag si Pablo. Kanya. And this she did many days. But Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out the same hour. O tignan ninyo, may mga nag-aangkin ng kapangyarihan ng pagpapalis ng mga spirit, ng mga demonyo. Pwede ba nila nagagawa? Dito po sa talagang pagpapalis, the same hour, napalis. Bakit po nabagabag si Pablo? Isa itong grieved o diopeneo ay nagsasakit, nasasabi na he was deeply troubled. Siya po'y talaga nabagabag. Siya po'y nabagabag sa isang tao na sunod sa kanila, na siya sinasabi ng demonyo, at para bang sinasabi ng demonyo, ang kanyang gawain ni na Apostle Pablo ay sumasakayin kami sa kanila. At the same time, dahil yung babae po ay sinasabi ng demonyo, naawa si Pablo. So, pinalis niya yung demonyo, tinulungan niya yung babae, at nawala ang problema ni Apostle Paul at si Silas sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kasi sinasabi ng demonyo, ito ay mga tao na lingkod ng Diyos na makapangyarihan na nagpapakilala sa atin ng daan ng kaligtasan. Kasi parang sumasangay sa kay Apostle Paul. Pangalumilitaw na ang itong gawain ng mga demonyo at ang gawain ni Apostle Paul ito ay nabagawa si Pablo.
Nasisira ang kailang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang problema, na makita ito ng kanyang mga Panginoon na yung kailang pakinabang ay nawala. Yun ang nangyari. Dinakip si na Pablo at dinila sa mga maestradong, magistrates at sila'y kinulong. So wala silang kasalanan. Hindi naman sila nanggugulo. So yung kailang akusasyon laban sa kanila ay hindi totoo. So sa mga makikita natin, sila nabilanggo. In other words, sila nabilanggo. Pero isang magandang bagay na makikita natin sa verse 25, ngunit na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. Siyempre pinapakinggan, hindi lang pinapakinggan. Ang literal na kahulingan, they were intently listening. So sila talaga'y nakikinig. Sinapasal po. Alam mo, significance po nito sa atin. Itong mga tao ito ay mga tapat na tao ng pananampalataya. Kung ibang mga tao ay nandito sa ganitong kalagayan, na sila nabilanggo na wala silang kasalanan, they will become bitter and will question God. Bakit nangyayari sa akin ito? Kami naglilingkod lang sa Panginoon. Parang kuminsan may mga kapatid na nahihirapan sa buhay, tapos sinatanong nila, bakit nangyayari sa amin ito? Samantalang kami naglilingkod sa Diyos. That's not the point. Hindi ibig sabihin tayo naglingkod sa Panginoon na hindi na tayo dadalas ng kapigatihan. Hindi So dito dumalas sila ng kapigatihan na wala naman silang kasalanan. Pero instead na sila ay naging mapait at nagalit sa Diyos, hindi ipinakita nila kailang panloob na kagalakan o inner joy ng pagiging Kristiyano at ang pagkakaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Hindi sila nagreklamo, bakit nangyayari sa amin ito nga nila, di ba? So si Pablo po, dito sa Philippians chapter 4, verse 6, ito sinasabi ni Apostle Paul. Bakit nananalangin si Pablo at si Silas? Hindi lamang para sila'y sumamba, pero pinapayag nila ang mga bagay na gusto nilang ipahayag sa Diyos. Dito po sa para matanggal ang kailang agam-agam. Sa Philippians chapter 4, verse 6 at verse 7, huwag kayong mabalisa sa namang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So dito makikita niyo pagiging uliran ni Pablo at Silas. Hindi siya nagpakita ng galit o pait sa Diyos. Malapay sinamba nilang Diyos. At sila nanalangin sa Diyos. Ipinahayag nila ang mga kahilingan nila na may pagpapasalamat. Di ba makikita niyo dito, sila yung nananalangin at nagpupuri. Sila yung nagagalak na nasa bilangguan at sila yung mga lingkod ng Panginoon. Pasinin natin, kung tayo po'y Kristiyano na kay Kristo Jesus, hindi ibig sabihin na tayo magiging prosperous o masagana ang ating pamumuhay. Ang katotohanan si Apostle Paul ay naging baliktad ang pamumuhay niya na siya naging Kristiyano. Na dati siya isang Pariseo, matangas ang kanyang kalagayan, sa lipon ng mga Hudyo, iniwan niya lahat yun at siya naging ordinaryong tao. Ang pagiging tapat, kumisan, may lalagay tayo sa kapigatihan dahil sa ating pananampalataya. Kaya dito isang bagay na dapat nating tingnan sa masamang paraan, kundi bilang isang biyaya. Napapansin natin sa kasaysayan ng mga unang mga Kristiyano, sila'y pinapatay, sila'y pinag-uusig ng mga unang-una ng mga Romano, ng mga Hudyo, later on ng mga Romans. So naging bahagi yun ng kailang mga pagiging Kristiyano, kailang pananampalataya. So Romans chapter 5 verse 3 hanggang verse 5. And not only that, but we also glory in tribulation, kapigatihan, knowing that tribulation produces perseverance. Pag tayo po ay napupunta sa isang mahirap na sitwasyon,
natututo tayo mag-taste. And perseverance, character. Pag natututo tayo mag-taste, tumitibay ang ating karakter. And character, hope. Pag tumitibay ang iyong pananampalataya, lalong lumalapit sa iyong pag-asa mo kanya. Parang sa pag-aaral, parang sa mga teachers natin, nilalagay tayo sa kapigatihan. Pinapahirapan tayo. Para tayong inaabuso minsan sa tingin ng estudyante. Pero doon sa pagkahirapan ng pag-aaral, nagtitiis. Natuto ka magtiis. Natututo ka ng maging matatag kung paano ka papasa. At dahil sa pagtitis at pagsusumikap, lumalaki yung pag-asa mo na makapasa. Ganon din ang pananampalataya. Yun ang purpose ng kapigatihan. Hindi para pahirapan tayo ng Diyos. Hindi. Meron tayong matututo tayo na magtiis. At mapapalapit tayo doon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Itong ginawa, makikita natin sa pagkakataon na ito, sa gitna sila kabilanggo, ay sila pa rin ay sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Pinapakita ni Pablo, ginagawa niya, tinuturo niya. Dito po sa Filipos, chapter 4, verse 10 hanggang verse 13. Ako'y tutong, kung meron po na ingay, sa labas mo yan, dahil nga po sa panahon na yun. Ako'y tutong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito'y katotohanang nagkaroon kayo ng malasakit ngunit wala kayong pagkakataon. Yung mga kapatid sa Filipos, gusto nilang tulungan si Apostle Paul, pero nung una wala silang pagkakataon, pero nagkaroon kayo sila ng pagkakataon. Hindi siya nagsasalita kung dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong ako magpakababa at marunong din ako magpakasagana. Sa bawat bagay, sa lahat ng bagay, natutunan kong lihim ng kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay aking magagawa sa pamagitan niya nagpapalakas sa akin. In other words, si Pablo nakaranas siya sang maging sagana, nakaranas siya ng kakulangan, etc. Pero marunong siya maging content. Sabi nga sa English, not that I speak in regard to need, for I've learned in whatever state I am to be content. Alam mo yung content, hindi naman walang ambisyon. Kundi kung ano man ang kalagayan, ikay nagpapasalamat doon. Kung ako'y nahihirapan, sabi ni Pablo, ako'y nagpapasalamat. Kung ako'y sagana, ako'y nagpapasalamat kanya. Kasi nagpapalakas sa kanya. I can do all things through Christ who strengthens me. So dito sa ginagawa ni na Apostle Paul, pinakikita nila kailang pagtitiwala sa ating Panginoon. So they show the good example of faith. At ito nakikita ng mga bilanggo. They were listening. Literally listening attentively. Talagang sila nakikinig doon sa panalangin at pag-aawitan na ginagawa ni Pablo at ni Silas. Ngayon, pagkatapos po na nagkaroon ng isang malakas na lindol, dito po sa ating bansa, in-anticipate nila yung the big one kanina. Unfortunately, ang Pilipinas po ay nasa tinatawag nilang Pacific Belt of Fire. Ito yung lugar sa mundo na napapalibot sa gilid ng Pacific Ocean na yung tectonic plates ay active, nagbabanggaan sa isa't isa. Kaya may mga bulkan at may mga lindol. So dito nangyari po yan. Suddenly, sa verse 26, suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. Nagalaw yung pundasyon ng bilangguan. And immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. And the keeper of the prison, awaking from sleep, and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. So dito nagkaroon ng earthquake, yung pundasyon po, yung muga, at nabuksan mga pintuan, at ang mga tanikala ng mga bilanggo ay nakalag.
Ngayon, ang problema rito, magpapakamatay yung jailer. Magpapakamatay yung jailer. Pero pasinin natin, sina Pablo at si mga bilanggo sa kaloob-looban ng bilanggo, nakikita nila yung nasa labas. Dahil mas madilim sila at mas maliwanag yung sa labas. Makikita mo. Parang pagka tayo po sa gabi, yung kwarto mo madilim, pero yung sa labas ay may ilaw, may liwanag. Nakikita mo yung liwanag. Pero nasa liwanag, hindi ka nila makikita. So yun ang sitwasyon dito sa bilangguan na ito. Nakita nila yung jailer. Pero yung jailer, hindi sila nakikita. Kung hindi niya alam na yung mga bilanggo, doon pa rin. Akala niya, nagsitaka sila. Ang isang point po rito, he was about to kill himself. Sa mga Hapon, meron silang harakiri. Noong pong Second World War, nung natalo sila, yung ibang mga generals ay nagharakiri, pinatay ang sarili nila. Yun ang karangalan nila. Namatay sila, patay ng sarili nila, kaysa sila mapahiya na sila ay ano. Yun ang sense of honor ng mga Hapon. Whether rightly or wrongly, ganun sila. Ganun din itong mga Romano. They have the sense of honor na patay ng sarili nila kaysa tiisin nila yung pagkapahiya na sila ipapatayin ng pamahalaan. Dahil pinabayaan nila responsibilidad na nakaatang sa kanila. So meron silang honor code, honor system na wala sa mga Pilipino. Unfortunately. Sa mga namamahalang mga Pilipinas pamahalaan, nabuking na lahat, hindi pa rin sila magre-resign. Sasabihin nila, I am at the mercy of the president. Hindi ito mga Romanong ito. Noong mga nakala niya, wala na yung mga bilang, magpapakamatay na siya. Pero nakikita siya ng Pablo. Dahil sila nasa mas madilim at sila nasa mas maliwanag. Ang sabi ni Pablo sa verse 28, but Paul called with a loud voice saying, do yourself no harm, for we are all here. Nandito kami lahat, huwag kang magpakamatay kanya. Dahil siya na Pablo, alam nila sila yung mga Romano, they're Roman citizen, so alam din nila yung honor system na yun. Do not kill yourself. Do yourself no harm, for we are all here. Nandito kami lahat, huwag masaktan na yung sarili kanya. Sinang makita natin, mahal natin tanongin, bakit hindi tagsitakas yung mga bilanggo? Ang isang posibilidad, nabigla rin sila doon sa lindol. At tayo po, naranasan na tayong ng lindol. Basta shock ka eh. Baka na-shock sila kaya hindi sila nakalabas kaagad. O kaya, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi sila pinabayaan na sila makatakas. So namanig din nila na huwag ka magpakamatay, nandito kami lahat. So kumuha siya ng liwanag. Dahil sina Pablo nasa mas madilim na lugar. Then he called for a light running and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Itong katanungan na ito, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Hindi ito kaligtasan ng buhay niya. Dahil ligtas na siya eh. Hindi naman nawala yung mga bilanggo na nasa kanyang pangangalaga. So he was not talking about physical salvation. So obviously, he was talking about spiritual salvation. Ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Bakit? Dahil doon sa sagot na binigay ni Pablo at ni Silas later on. Na ito'y may kaugnayan sa kaligtasan niya sa kanyang kaluluwa. So ito po isang magandang aral sa atin. Meron silang honor system. Kung yung responsibilidad mo ay sinira mo, kung papatayin ka rin nila, so nagpapakamay na sila. So dito natin makikita yung mensahe ng kaligtasan. What must I do to be saved? In other words, salvation is not automatic. Hindi ito biglang maliligtas. You have to do something. You need to do something. Meron kang gagawin. Yung sagot ni Apostle Paul sa verse 31, and so they said, believe on the Lord. Yung salitang household ng sangbahayan o pamilya ng jailer, obviously, hindi kasama yung magsanggol dito dahil kailangan silang sumampalataya. So, ang point, were they saved at this point? Hindi. Hindi pa sila ligtas, no? Bakit? Wala pa naman silang pinaniwalaan. Hindi pa na ipangaral ang salita ng Ebanghelyo. So, anong paniniwalaan nila?
Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kailangan ka mo lang mangaral. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Wala pa silang ipinangaral eh. So this is verse 32. Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. So may kakaya ng makaunawa. Ano yung word of the Lord? Obviously, the gospel. Ito ang nagliligtas sa atin. There's a 1 Peter chapter 1, verse 23 hanggang verse 25 or 22. Since you have purified your souls in obeying the truth. Ano yun? Gospel. To the Spirit, na pinahayag ng Espiritu Santo, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. So dito papaimbabaw na pagmamalasak. Having been born again, not of corruptible seed, incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. So yung kailang binhi na kailang pinaniwalaan, so yung tinatanim yan eh. So yung mensahe ng kaligtasan, itinatanim ng pangangaral sa ating kaisipan. At pagka ikay sumampalataya, ito yung lumago. Ito yung lumago, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever, because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass withers, and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever. Now, this is the word by which the gospel is preached to you. So yung ebanghelyo ang pinangaral ni Pablo at Silas doon sa jailer. The message of salvation. Ang ebanghelyo, Romans 1:16, for the gospel is the power of God to salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greeks or Gentiles. Ito yung mga hentil, ano po? Makita natin. So, anong gagawin nila? Anong ginawa nila? There's only one way of salvation. Walang iba-ibang paraan ng kaligtasan sa Biblia. Walang kinikilingan ng Diyos. So kung mayroong kaligtasan, mayroon lang isang paraan, hindi iba-iba. Hindi pwede na ito jailer sumampalataya lang, iba ay sumampalataya at nabautismo. Hindi pwede yun. Kung paano naligtas yung mga nauna sa jailer, ganoon din ang ginawa ng jailer para siya maligtas. So nang ginawa niya, katulad ng ginawa ng mga tao sa Pentecost, na siya nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Sa Acts chapter 2 verse 36, basahin po natin. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Anong gagawin namin? Naniniwala kami na itong pinako namin sa krus ay ang Panginoon Kristo. So anong gagawin namin? Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. So yun ang ginawa ng mga tao sa Pentecost. Yun din ang ginawa ng jailer at ang isang bahayan. Sa paraan lang ng kaligtasan, hindi iba-iba. So, anong ginawa ng jailer at ang kanyang isang bahayan? Ganun din. Siya nagsisi. Paano siya nagsisi? Hinugasan niya mga latay nila. Siya may isang maaring gawa noon o kasama siya doon. So, nagpakita siya ng kalungkutan na sila'y kanyang sinaktan. Kaya inugasan niya kanyang mga latay. So, siya nagsisi. At siya nagpabautismo. And immediately, he and all his family were baptized. So, heard, believed, repent, and baptized. Katulad sa Acts chapter 2 verse 39 o 38. Ito po, the same hour of the night. Hating gabi ito. Midnight. Bakit doon sa oras na yun? It shows the urgency of salvation. Pag naniwala ka na, pagpabautismo ka na. Dahil, paano namatay ka na bukasan? So, ito po yung contrast doon sa ginagawa ng ibang mga churches na siya naghihintay muna bago mabautismo yung tao na gusto mabautismo. O kung minsan, iniipon muna nila
yung babautismo nila. Kaya pagka nakita sa picture, daming nabaptize, iniipon muna nila. Pero this is in contrast. Dahil immediately nagpabautismo sila. Nung makita nila at sumampalataya sila sa Ebanghelyo, immediately nagpabautismo na sila. Ngayon, tanong, kailan sila sumampalataya? Ang sinasabi nila, lang sila'y nakinig at naniwala, ligtas sila. Hindi When did they believe? Kailan natin malalaman na sila sumampalataya? Nung sila naniwala lang? No, definitely no. Tingnan niyo sa verse 34. Now when he had brought them into his house, he set food before them and rejoiced, having believed in God with all his household. Kailan nila ipinakita sila sumampalataya? Nung sila nabautismuhan. Hindi bago sila nabautismuhan. Ang sinasabi ng iba, nung sumampalataya, ligtas ka na, so pagkatapos ng pabautismo ka, hindi. Nung sila nagpabautismo, doon parang sila pinakita nila na sila sumampalataya. When was the believing completed? When they were baptized. Ito po sa Galatians 3:26-27. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Paano yun? Paano yung pananampalataya yun? Kay Kristo Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Ikaw tunay na sumasampalataya kay Kristo pag nagpabautismo ka. Na dumo pa lang ibinibig si Kristo, doon ka pa lang nililitas ng ating Panginoon. Hindi nung ikisumampalataya lang sa isip. So, yung ibig sabihin, sa bautismo, doon nangyayari ng ating mga kasalanan ay pinapatawad ng dugo ng ating Panginoon. Inuuga siya ng dugo ng ating Panginoon. Pag tayo nagpabautismo, hindi ba nung naniwala ka lang? Hindi ka pa nalitas doon nung naniwala ka doon sa Ebanghelyo. Simula pa lang yun. So, paano nagbunga pa ng palataya mo nung kayo nagpabautismo? Nung kayo sumunod sa Ebanghelyo, di ba? Dito po sa Romans chapter 6, verse 1 to verse 4, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? So, nung nabautismo tayo kay Kristo, nabautismo tayo patungo sa kanyang kamatayan. So, nung nag-significance ng kanyang kamatayan, doon tungo lang dugo ng Panginoon. So, pag nagbabautismo tayo, pag nagpapabautismo tungo sa kapangyarihan ng kanyang kamatayan na magpatawad ng ating mga kasalanan. Sa 1 Peter chapter 3, verse 21, corresponding to that, baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience, to the resurrection of Jesus Christ, who is at the right hand of God, having gone into heaven, after angels and authorities and powers had been subjected to him. So meron nakaupo siya sa kapangyarihan ng Diyos. So may kapangyarihan magpatawad. So pag nagpabautismo ka, doon ka naligtas. Baptism now saves you. So paano yung katuruan na pag sumampalataya ka, ligtas ka na? That's false. Hindi yun tinuturo ng banal na kasulatan. So dito po, Jailor, hindi tinuturo you are saved by faith alone. Having believed, kanya. Yun po ay isang perfect tense. Ito isang nangyari sa nakaraan panahon. Kailan sila sila pagkatapos ng mabautismohan. Hindi bago sila mabautismohan. Kailan sinabi na having believed, kaya sila nagagalak. Nung sila pagkatapos silang mabautismohan, hindi bago sila nabautismohan. Kaya ito pong conversion ng Jailor rejects the doctrine of salvation by faith alone. Hindi po tinuturo rito yun. Kahit na allegedly, sabi nila, ay yun ang tinuturo dito. Hindi po. Narinig po natin, di ba? So in other words, yung Jailor kasama ng kanyang sangbahayan, sila po ay naligtas.
Meron ba kasama sanggol dito? Wala. Hindi naman pwede sumampalatayang sanggol eh. Believe on the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Kanya. At saka, paano natin nalaman na may sanggol doon sa sangbahayan ng jailer? Dito po sa aming tahanan, wala kaming baby. Pero ito isang household. Meron mang baby, meron wala. Kailangan mapatunayan niya bago natin sabihin. So, at the end of the story, makita natin, sila po yung pinalaya. They were released. For what reason? Hindi sinasabi. Sabi po rito sa verse 35, and when it was day, hindi natin alam, nakatulog pa siya yung jailer at sangbahayan niya, sina Pablo Silas. But when it was day, D-A-Y, the magistrates sent the officer saying, let those men go. Palayaan yung mga taong ito. Hindi sinasabi ni Lucas kung bakit pinalaya yung si Pablo at si Silas. Maybe, yung kailang sinapid na sila'y sinaktan at yung sila'y nabilanggo sa loob ng magdamag ay sapat ng kaparusahan sa kanila. Kaya pinalaya na sila. Or, yung galit ng mga tao ay nag-subside na. Nawala na yung galit nila. Kaya pinalaya na sila. So sabi po rito, imprisonment was commonly used for the overnight lockup of a troublemaker. So ito'y kagawian na pagka gumagawa ng gulo ay lalakap na sa bumagdamag, pinapalaya na. Maybe those are the reasons, di natin alam. Pero for whatever reason, pinalaya sila. So ngayon, ito'y pinakilala doon sa tawag kapamahalan ng bilangguan. Sa verse 36, so the keeper of the prison reported these words to Paul, saying, the magistrates have sent to let you go. Now, therefore, depart and go in peace. Pero si Pablo, hindi siya pumapaya. So, tingnan natin, kung tayo Kristiyano, at tayo po ay ginawan ng hindi nararapat, pwede tayo pumunta sa batas. Ito ginawa ni Pablo. But Paul said to them, they have beaten us openly and condemned Romans. Wala naman kaming kasalanan, ganyan. And have thrown us into the prison. And now, do they put us out secretly? Ganun na lang kayo, ganyan. No, indeed. Let them come themselves and get us out. Kasi sila nagutos sa amin na kami bilanggo. Yan kung pinapalayaan nila kami, sila rin pumunta rito para palayain kami, ganyan. So sa verse 38, and the officers told these words to the magistrates, and they were all afraid when they heard that they were Romans. Akala kasi nila sila yung mga Hudyo, but they were Romans, Roman citizens. Then they came and pleaded with them and brought them out and asked them to depart from the city. So, pinalaya sila. Ang katapusan po nito, verse 40, saan sila pumunta? Sa kapatid. So, ito po ang kagawian ng mga Kristiyano. Okay, pupunta sa kapatid. Sa pananampalataya. Sa verse 40. So they went out of the prison and entered the house of Lydia. And when they had seen the brethren, they encouraged them and departed. So parang sa dito po sa kasaysayan ito, medyo dumami na rin from the point na bautismo si Lydia at sa kanyang sangbahayan. Mayroon mga kapatid sa pananampalataya. They encouraged them and departed. Papaano nila pinalakas ang pananampalataya ng mga kapatid? May mga katuruan na pagka tayo may bonding, physically, socially, social bonding, tayo may encourage spiritually, hindi totoo yun. Ang tayong paraan na tayo lalago sa pananampalataya ay salita ng Diyos. Pure and simple. Yung ginagawa ng mga denominations na meron silang social bonding, etc. Dahil mali yung turo nila. So they have to do something na sila wag umalis. So Acts chapter 2 verse 32, later on, si Pablo po ay pupunta na sa Jerusalem sa kanyang pagkatapos ng kanyang third missionary journey at nagpapaalam na siya sa mga elders na taga-Ephesus. And so now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. So paano tayo lalago?
sa salita ng Diyos. Hindi siya namang paraan. So in other words, tinuruan nila yung mga kapatid bago silang malis. And they encouraged them and they departed. Ganyan. Sila pumunta na from Philippi, pupunta ng Athens, hanggang makarating sila sa Corinth. Yun po makikita natin sa the rest of the journey na po. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. So maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at panonood dahil napapanood na po ito, mga kapatid. So, tingnan po natin mga bumati. Number 1, Jillian Lail, good evening. Ibanya Senior Sani, good evening, brethren watching from Kamiling Tarlac. Marisa Rieta Manzanillo, good evening sa ating lahat mga kapatid. Ibanya Senior Sani, Inilocano po. Naimbag nga rabi katakayan kakabsat. Ibig sabihin, naimbag nga rabi katakayo amin kakabsat. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Aljan Ocampo, good evening po. Ito po yung taga Dubai. Nida Villamin, good evening, brother. Lord Shalom, watching from Oroquieta City, Church of Christ. Once upon a time, kasama ko po si Brother Jim McDonald, Steve Blackner, Steve Blackner, nakalimutan ko pangalan niya, nawala sa akin kaisipan. At si Brother Rick Garashin, nandun kami sa Oroquieta City, napakagandang lugar noon. Kyle Campbell, naalala ko na. Si Kyle Campbell, si Brother Jim McDonald, kasama ko si Brother Rick Garashin. Nandun kami sa Oroquieta City, napakagandang lugar na. Edna Delfino Villamayor, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi rin, Sister Edna. Earl Gabriel Post, good evening. Leonito Toraliza, ito po ang ating matakatagal ng kapatid at kaibigan. Mula po nung simula na kami mga nangangaral na ibag Arabi, kadakayan, kakabsat. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Yaka College, ito po ikaanin po sa Angeles. Blessed evening, Brother Lordy and brethren, God bless us all. Cyril Sumabal, ito po ang isa sa mga magiting na mangaral sa Leyte. Good evening, Brad. Inaulit po si Brother Leonito. Si John Bautista, ito rin po siya kaibigan natin at kamanggagawa sa pangangaral. Hello to all. Jimmy Bartolome Domingo, watching from Solana, Cagayan, kapatid. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi rin. Naibag Arabi. Reggie Margueles, good evening, bros. Yun pa po ang mga bumaw. Wala tayong tanong. Okay lang po, walang tanong. Alam nyo, ako po ay dating instructor sa College of Business and Economics, Angeles University Foundation. Once upon a time, meron po kami Tuesday, Thursday na schedule. Yun po ay 6:30 to 8. Kasi pag days, 1.5 hours in. Pagka alas 8 na yan, tatanong mo yung estudyante. Mayroon kayong tanong, wala na sagot yan. Sabihin, 3 lang ang dahilan yan. Number 1, masyado kang magaling, wala silang may tatanong. Pangalawa, wala silang naintindihan. Kaya hindi na sila pwede magtanong, kaya gusto na lang umuwi. Ito lang po talaga yan. So, wala masyalahan po mga kapatid sa inyong mga comments at pagbati. I'm looking away beyond the dark stream, to heaven's fair home, of which I have dreamed, There are millions of God, its glory to share, Get ready, my friend, to live over there. The heavenly home lies over the sea. Their loved ones I know are waiting for me. With Jesus will live in glory divine. And heavenly home will surely be mine. That wonderful home will never be sold. We'll never live there where no one grows old. The city's branch
cities bright spires, the sun will outshine, the sun will outshine. With all of the saints, With all of the saints, that home shall be mine, that home shall be mine. That heavenly home, That heavenly home lies over the sea, lies over the sea. Their loved ones I know, Their loved ones I know are waiting for me, are waiting for me. with Jesus will live, With Jesus will live in glory divine, in glory divine. That heavenly home, That heavenly home will surely be mine, will surely be mine. that heavenly home, That heavenly home has mansions of light, has mansions of light. no storm clouds will rise, No storm clouds will rise, no shadows of night, no shadows of night. no sorrow or pain, No sorrow or pain, all sin will be gone, all sin will be gone. We'll live with the Lord, We'll live with the Lord while ages roll on, while ages roll on. That heavenly home, That heavenly home lies over the sea, lies over the sea. Their loved ones I know, Their loved ones I know are waiting for me, are waiting for me. with Jesus will live, With Jesus will live in glory divine, in glory divine. That heavenly home, That heavenly home will surely be mine, will surely be mine. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up, let me stand. My faith on heaven's stable, higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts of fear dismay. Though some may find ways of my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up, let me stand. My faith on heaven's stable, higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to share the most high, and catch a gleam of glory bright. But still I'll pray until the land. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up, let me stand. My faith on heaven's stable, higher than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Work, for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the dew is sparkling. Work mid springing flowers. Work when the day grows brighter. Work in the glowing sun. Work, for the night is coming, when man's work is done. Work, for the night is coming, work through the sunny noon. Fill brightest hours with labor, rest comes sure and soon. Give every flying minute something to keep in store. Work,
works no more. Work, for the night is coming, under the sunset skies, while their bright tints are glowing. Work, for daylight flies. Work till the last beam fadeth, fadeth to shine no more. Work while the night is darkening, when man's work is o'er. Careless soul, why will you linger, wandering from the fold of God? Hear you not the invitation? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, to meet thy God. Why so thoughtless are you standing, while the fleeting years go by, and your life is spent in folly? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, oh, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, to meet thy God. Hear you not the earnest pleadings of your friends to wish thee well? And perhaps before tomorrow you'll be called to meet thy God. Careless soul, oh, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, to meet thy God. If you spurn the invitation till the Spirit shall depart, then you'll see your sad condition, unprepared to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Ito po mga pinapatugtog po nating maawit ng pagpupuri. Galing po yan kay John Rogers a cappella gospel song. Nasa YouTube po yan. Ang dami pong video ng awit papuri. Minsan nasa songbook, minsan wala. So, doon lang po, ang John Rogers a cappella gospel song. Yun na ang title niya. Sa April 17, ina-announce po natin, magkakaroon po tayo ng gospel meeting dito po sa Angeles City Southside Church of Christ. Ang aming pong address sa Bocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Ang oras po ng simula, alas 8 ng umaga. Meron po tayong 4 na magiting na tagapagsalita. Ang unang magsasalita si Brother Samuel Graneta. Ang pag-aaralan po niya, The Godhead, sinong bumubuo sa Diyos. Pangalawang magtuturo po ay si Mario Madriaga Dichoso, taga Santiago, Isabela. Ang ituturo po niya ay Jesus the Son of Man. Ang ikatlong magtuturo ay si kapatid na June Bautista. Ang ituturo niya, Jesus the Son of God. At ang pinakahuli, Brother Noel Tanyalas, taga Dasmariñas, Cavite, The Death of Christ. Yun po ang ating mga paksa sa Thursday, April 17. Sana po kayo, inanyahan po namin kayong dumalo, lalo kung kayo malapit lamang po sa
Angeles City, Angeles, San Fernando, Mabalacat, Magalang area. Ano po. Inanyahan po namin kayo. Sa normal po namin pagtitipon tuwing araw ng Sunday, alas 9 ng umaga, 9 to 10 ay Bible study, 10 to 11 worship service. Tapos sa kahapon po, meron kami 4:30 na pagtitipon, pagsamba. Sa po natin sa pananayang mga kapatid na may karamdaman, si Brother Rick Russian, ano po, sa kalukuyan po ay nasa banig ng karamdaman at yung ibang mga kapatid po. So tayo po ay nagtatapos na sa ating Facebook Live at tayo po ay manalangin, maising panalangin. Mang Diyos, na makapangalan po sa lahat. Tapos na po kami sa inyo sa lahat ng mabiyaya na ginagawad sa amin sa mga pangangailangan sa araw-araw. At higit sa lahat sa aming espiritu na kaligtasan na inyong ginawad sa pamamagitan ng aming Panginoon na nabatay sa krus, iniwan ng kalulutin sa langit, nagkatungtan, nagtulad sa amin, at naging masunod hanggang sa kamatayan sa krus upang magkaroon po kami ng kaligtasan. At sa lahat po ng Espiritu Santo na siya nagpahayag ng ganitong dakilang kaligtasan na naisulat upang kami na hindi dinatnan ng panahon ng Panginoon na magkaroon pa rin kami ng pag-asang malaman namin ng mensahe ng kaligtasan. Patawarin po niyo kami, Ama, sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, na huwag mong itulot na kayo magpatuloy sa pagsasalasang sa inyong kalooban. Idinadalangin din po namin ang sitwasyon sa aming kapaligiran sa kasalukuyan na sana'y huwag magkaroon ng panganib ng kaguluhan. Naway aming mga namumuno sa pamahalaan ay magkaroon ng karunungan upang maiwasan nila ganitong kaguluhan na hindi makabuti. Sana'y mapanatili pong kapayapaan upang kayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo at pagpupuri at pagsamba. Ama, sana po igawad niyo sa amin ng karagdagan ng buhay sa anong bukas. Pero ano man ang mangyari, O Diyos, kami po ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan. At ang lahat ng mga ito ay aming dinadalay sa pagmagitan ng Hesus Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Kita tayo, Lord willing, sa Wednesday. At kahit po sa Friday, pagsusumikapan natin na magkakaroon tayo ng Facebook Live. Maraming salamat. Good night.